nagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. At sa kanya tayo magsusunod. Kaya, nung malaman ko ang Hebrew 4:12, ay nilagay ko sa aking kaisipan at sa aking puso na ang salita pala ng Diyos ay buhay. Buhay! Kaya kapag ito'y napakinggan, ang tao nakikinig ay nabubuhay. Amen? Diba? Lumalakas sa kalabog ng puso, diba? Kaya nga yung tao, kapag kinausap ng tinig ay hindi maiwasang hindi lumuha. Why? Kasi buhay. Yun ang ikipag-usap sa kanya. No? At yung katotohanan ng iyong nararamdaman ay nailalabas. Diba? Kaya napakahiwaga ng dala namin sa inyo. Actually, siya ang may dala sa amin. Para makarating kami. Siya ang nagdala sa amin dito. Dala-dala niya kami para marinig mo yung gusto niya iparinig sa bawat isa. So, gano'n. Ang nais ng Diyos ay huwag mabaliwala yung maririnig. Pero gusto ko sabihin sa inyo na marami na sila. At hindi sila nanatili. Dahil mahirap sumunod. Dahil na, kagaya na nasabi kanina sa Biblia, itinutuwid sa Diyos. At kapag itinutuwid ay ano, sa halip na madala kay ano, nalinikhatin. Diba? Nalulungkot. Diba? Pinapagalitan kasi. Dapat na agang uuwi sa gabi. Diba? Kaya, umuwi nga, kasi mangot naman. So, ibig sabihin na hindi masaya. Diba? Kasi kung masaya ka, nakangiti ka. Diba? Kapag ang piling na kung mausap sa inyo, maya-maya, huwag niyong tingnan ang mukha ko na ako. Palagpasin niyo yung paningin niyo sa nasa loob ko. Yun na yung paningin ko. Bagamat ginagamit niya ang mata ko na nakatingin sa inyo, bagamat ginagamit niya ang bibig ko na bumubuka para ilabas ang tinig niya. Physical beauty. Pero pag-aari kayo. Pero pag-aari kayo. Amen? Kaya wala akong kontrol kung ano ang gusto niyang ilabas. Ilalabas niya dahil tested na niya. Hindi pwedeng hindi ilalabas ang anumang salita na gusto niya ilalabas. Gusto ko lang sabihin sa iyo, Esther, ano man ang mangyari, panindigan mo sa Diyos. Dahil kung ikaw ay maraming pangarap, mas maraming plano si God sa buhay. At nung si God ay nakilala ko, plano na niya ang gusto kong mangyari para sa buhay. Plano niya, dahil the best. Lahat ng plano natin maganda. Pero pag si God ay nagplano, sobrang matutuwa. At kapag yung plano niya ay nangyari sa buhay mo, ipagsisigawan mo rin siya. Amen? Ayun lang. Ako ito, yung mensahe na lumalabas sa bibig ko, ay galing din sa kanya. Pero ito ngayon yung boss ko, mamaya pag-aaring niya ituloy. Kaya, sundan bawat tinig. Sundan bawat kataga. Namnamin. At ito ang tahanan. Dito, Ilaga University. Gusto kong i-share sa inyo na walang ninais ang Diyos na masama sa bawat isa niyang nilikha. Kung inyong babalik aralan ang paglalang ng Diyos, ay inyong makikita na talagang sobrang mahal ng Diyos. Dahil walang ginawa ang tao sa umpisa. Nilikha siya ng Diyos, nandun na lahat. Nagkakaroon. Tama ba? Nandun na lahat. At ang isa pong maganda ay binigyan ng isang Eva.
yung sa New Testament ay malalalim na ang mga pagtaka doon. Matatalikhaga na ang banal na espiritu lamang ang makakapagpaliwanag nun sa taong babae. Amen? Kaya hihingin natin ang banal na espiritu. Maliban na ang banal na espiritu ay sumatao, maliban na ang banal na espiritu ay tanggapin ng tao, hindi niya maunawaan ang kapitan. Maliwanag? So may tanong bago ko bigay si God, bago ko bigay ang tinig, may tanong para wala na. So gusto ko pa rin sabihin mga anak na may pakikipaglaban dito ha. Ang pakikipaglaban dito ay anuman ang mangyari, huwag iiwan ang Diyos. Dito hinimayan kayo at hihimayan pa kayo at sasamahan namin kayo ang kasalanan. Pero kapag kayo ang umiwan sa amin, walang mawawala sa amin. Amen? Kailangan nyo pa kami para maipadama namin sa inyo ang katotohanan ng pagkakulang. Ha? So, maninindigan tayo ng pakikipaglaban dahil laban ito ng mabuti. Amen? Pero ang dala natin ay pag-ibig. Yun ang ating panlaban. Amen? Hindi makakapasok si Satanas sa ating mga tahanan, sa ating mga buhay, kung pag-ibig ang ating kaibigan. Walang kabuluhang mangyayari kung mayroong pag-ibig. Dahil kung may gulo, pag-uusapan. Kaya kung pag-uusapan ang umiral ay pagmamahalan, magkakaroon ng pagbabalikan ang sino ng taong nagkagulo. Tama ba? Kaya, magtatanong kayo, bakit kayo sa amin? Sama, meron naman simbahan. Kayo na naman sumagot. Sa pangatlong linggo, may natutunan ka ba? Pangatlo, pangalawa? Pangalawa po. Kasi nung una, wala ka? Opo. Pangalawa, may natutunan ka na ba? Opo. Mayroon ka bang nabago na? Hindi nabago po. Ang gusto ng Diyos sa isang taong tapat. Ang inyong magiging pasaman. Tapat. Dahil kapag hindi ka tapat, sasabihin ng Diyos sa'yo, diyan ka lang. Tama ba? Why? Kagaya ni Lester, tatlo sila. Asa na yung dalawa? Kasi si God ay nakikipag-usap at ang tanong ni God ay, may bibigay ako sa'yo, papayag ka ba? Kasunduan, every time na nandito ang lingkod ay nandito ka. At yun nga, ang mahirap mangyari dahil ang mundo ay mayroong inipo-offer. 1 hour, 2 hours, para kay God, mahirap ba? Pero ikaw, oras-oras ay binibigyan ng Diyos. Minum-minuto, hinihingahan ang ilong. Bawat segundo ay may hangin na pumapasok sa ilong mo. At yan ay dahil. So, dahil mga bata pa kayo, kaya nga, himay ang kailangan. Dahan-dahan, magbibigay ng aral. Pero kung may mga edad na kagaya na namin, makikita nyo, minsan na umattend kayo na matatanda ang nandoon, makikita nyo kung paano magalit ang Diyos. Why? Mahirap na silang mag-ibig. Pero dahil kayo ay mga baby, ano ginagawa sa baby? Ay, mahalin kahit na sinasampal ka na niyang batang yan, mahal pa rin ang ibibigay. Pagmamahal pa rin, kapag ang bata ay natututo kung ano ang nakikita niya, yun ang gagawin. Tama ba?